Mula nang mamatay ang asawa nagsimula ang problema sa pinansyal ni Miranda. Hindi alam ni Miranda kung saan siya hahagilap ng mahigit $104,000 para pambayad sa mga tax, utang sa bangko, at pang-tuition ng mga anak. Manager sa isang seafood restaurant si Miranda, na pagmamay-ari ng kanyang boyfriend na si Tucker. Nang araw na yun kinansela ni Tucker ang dinner date nila, dahil may paparating na malakas na bagyo. Kaya naman nang matapos ang trabaho ni Miranda, agad nitong sinundo sa eskwelahan ang dalawa niyang anak. Samantala mula Tennessee dumating sa New Orleans si Bray, para hanapin si Miranda at ibigay ang daladalang dokumento. Matapos mag-check-in ni Bray sa hotel, hinanap na nito ang bahay ni Miranda. Pero wala pa sa bahay si Miranda, bagkus ang anak ni Miranda na si Greg ang nakausap ni Bray. Hiningi na lang ni Greg ang envelope na dala ni Bray, pero hindi pumayag si Bray dahil kailangan niyang ipaliwanag kung para saan ang dokumento. Habang pauwi na sina Miranda napalingon siya na tumunog ang kanyang cellphone, huli na para makaiwas at mabundol niya ang sasakyan ni Bray. Bumaba si Bray, nakitang wala namang nasira sa kanyang sasakyan. Nagandahan siya kay Miranda na humingi agad ng pasensya, pero napansin ni Bray na nag-alala si Miranda na nasira ang bumper ng kanilang sasakyan, kaya nag-alok si Bray na siya na lang ang aayos ng sasakyan ni Miranda. Kailangan lang niya ng ilang tools na magagamit. I can't ask you to do that. You didn't. I offered. Bagamat nagdalawang isip si Miranda na isama si Bray sa bahay nila para doon ayusin ang sasakyan, wala rin siyang ibang pagpipilian kundi pumayag, dahil wala siyang pambayad sa repair shop. Maging ang anak ni Miranda na si Missy ay nagtaka, kung bakit nagtiwala agad si Miranda na isama ang lalaki sa kanila. You're letting him follow us home? Hindi kalakihan ang kinikita ni Miranda na tama lang sa pagkain at pag-aaral ng mga bata, lalo na't problema ni Miranda kung paano niya mababayaran ang tax at loan sa bangko. Kaya wala na siyang magagawa, kundi magtiwala na lang kahit hindi nila kilala si Bray, dahil mas mahihirapan si Miranda kung wala silang magagamit na sasakyan. Habang nakasunod si Bray, laking tuwa nito nang malaman na ang nakausap niyang babae ay ang tao na kanyang sinadya pang puntahan doon sa New Orleans para makausap. Pagdating kina Miranda, nagpa siya si Bray na maghintay muna ng magandang pagkakataon bago niya ibigay ang dokumento. Bray Johnson. Miranda Wells. This is Missy and Bessie. Ipinakilala rin ni Miranda ang kanyang anak na si Greg, at inutusan nito na ibigay kay Bray ang mga kakailanganin na tools. Dali-dali namang kinuha ni Greg sa kanilang garage workshop ang mga gamit na hiningi ni Bray. Para makasiguro kung sino si Bray, hinanap ni Missy ang impormasyon tungkol kay Bray sa internet. Nagulat sila nang malaman na isang professor sa university si Bray, at mayaman na engineer. Dahil doon nawala ang pangamba ni Miranda na baka masamang tao ang pinapasok nila sa kanilang bakuran, napatunayan nila na totoong nagmamagandang loob lang si Bray. Pero ang labis na ikinatuwa ni Miranda ay nang makitang masigla ng kumilos si Greg, at masayang nakikipag-usap kay Bray. Mula nang mamatay ang asawa ni Miranda ay naging malungkutin na si Greg, at mas gustong nag-iisa. Nang matapos sa pag-ayos ng sasakyan si Bray bigla naman bumuhos ang ulan, kaya inimbitahan muna ni Miranda si Bray na pumasok sa kanilang bahay. Pagpasok sa loob nakaramdam ng awa si Bray sa kalagayan ng pamilya, halatang walang ibang katuwang si Miranda at gipit sa budget, dahil hindi nito mapaayos ang bubong. Nagtsatsaga na lang pati bata na maglagay ng mga kaserola, para sahurin ang mga tumutulong tubig. Gusto ng mga bata na kumain ng pizza, pero dahil alam nilang gipit ang kanilang ina sa budget, hindi na sila umaasa pa. Pizza! Poor people can't afford pizza. We're not poor, we're broke. There's a difference. Para hindi malungkot ang mga bata, kinuha ni Bray ang isang magnet at paperclip na nasa refrigerator. Ipinakita ni Bray na dahil sa taglay na enerhiya ng magnet, kusang lumapit at dumikit ang paperclip sa magnet. Sinabi ni Bray na may taglay din na enerhiya ang tao na tulad sa magnet, na hinihigop para lumapit ang mga bagay na inaasam, at mangyayari anuman ang nasa isip ng tao, basta't malakas lang ang tiwala sa sarili. Sinabi ng mga bata kahit iniisip nila na kumain ng pizza ay imposibleng mangyari dahil wala silang pambili. Pero maya-maya may dumating na delivery rider, nagulat sina Miranda na may ibinigay na pizza para sa kanila, na in-order ng boyfriend ni Miranda na si Tucker. Hindi muna pinauwi ni Miranda si Bray at inimbitahan na pagsaluhan muna nila ang pizza, naging komportable at masayang nakipag-usap ang mga bata kay Bray. Hanggang mabanggit ng mga ito ang tungkol sa boyfriend ng kanilang ina, kung saan halata ni Bray na hindi boto ang mga bata sa boyfriend ni Miranda. Di nagtagal nagpaalam na si Bray, nagpasalamat si Miranda na nakilala nila si Bray, at sa pagtulong ni Bray na maayos ang kanilang sasakyan.
Sa oras na yun sasabihin na sana ni Bray ang totoong sadya niya kay Miranda, pero biglang tinawag si Miranda ng kanyang anak. Kaya nagpasya si Bray na sa kanyang pagbalik na lang niya kakausapin si Miranda. Pero nagbago ang isip ni Bray nang makita ang mailbox sa gate ni na Miranda, kinuha nito ang envelope at sinulatan na humihingi ng paumanhin, sa hindi agad niya nasabi ang kanyang sadya. Inilagay ni Bray ang envelope sa mailbox at bumalik na sa hotel. Sa di inaasahan dumating na ang malakas na bagyo ng gabing iyon, at sinalanta ang buong syudad. Kinabukasan plano na sana ni Bray na umuwi pero dahil sa pag-aalala, dumaan muna siya sa bahay ni na Miranda. Laking gulat ni Bray na malaki ang pinsalang idinulot ng bagyo sa lugar. Maging ang mailbox na nilagyan niya ng envelope ay tinangay ng malakas na hangin at nawawala. Nang lumo si Miranda nang makita nilang pumasok na ang tubig, dahil nabagsakan ng puno ang kanilang bahay. Nang makausap ni Bray si Miranda, halata sa hitsura ni Miranda ang sobrang pag-aalala na wala silang matitirhan. Hindi alam ni Miranda kung saan siya kukuha ng malaking pera, para maipaayos ang bubong ng bahay. Pero sinabi ni Bray na hindi na kailangan pang kumuha ng mga karpintero at magbayad ng malaki si Miranda, dahil kaya nang ayusin ni Bray ang bubong ng bahay, at nasa $500 lang ang magagastos ni Miranda sa materyales. Why are you helping me? Because I can. Walang pagpipilian si Miranda kundi tanggapin ang inaalok na libreng serbisyo ni Bray. Maya-maya nag-aalalang dumating ang biyena ni Miranda na si Bobby, at kinumusta ang kanilang kalagayan. Nagpasya si Miranda na doon muna sila manuluyan sa bahay ng kanyang biyenan habang inaayos pa ni Bray ang bubong. Nagtaka si Bobby nang makita si Bray kaya pinakilala ito ni Miranda, pero kinausap ni Bobby si Miranda na huwag masyadong magtitiwala, dahil hindi nila alam kung ano ang motibo ni Bray sa pagtulong sa kanila. Nang makarating sina Miranda sa bahay ni Bobby, bumili si Bray ng mga materyales na gagamitin, inilabas ni Bray ang nabasang mga gamit at inalis ang mga kahoy na pumasok sa bahay. Habang abala si Bray sa pag-aayos ng bubong, dumating ang isang mamahaling sasakyan, lula ng boyfriend ni Miranda na si Tucker. Akala ni Tucker ay kumuha ng karpintero si Miranda pero nang malaman nito na hindi karpintero si Bray at hindi humihingi ng bayad kay Miranda, nagtaka si Tucker kung bakit tumutulong si Bray sa pamilya. Kaya nagka-interes si Tucker na magtanong tungkol kay Bray. You're not licensed. No, I'm just lending a hand. I wish Miranda had checked with me. I would have paid to hire a real roofer. No offense. Yeah, none taken. Nagpakilala rin si Tucker na ilang taon na mula nang mamatay ang asawa ni Miranda ay siya na ang naging boyfriend nito, kaya wala siyang ibang hinahangad kundi alagaan si Miranda. Samantala nagpayo si Bobby na doon na lang tumira sa kanya si Miranda at ang mga bata, at ibenta na lang ni Miranda ang bahay para matapos na ang kanilang problema sa pera. Pero hindi pumayag si Miranda, dahil pinagsumikapan ng kanyang asawa para maipundar ang bahay. Higit sa lahat nasa bahay na iyon ang masasayang alaala ng kanilang pamilya. Sa hapon tumawag si Bray at sinabi na aabutin lang ng 2 araw ay makakabalik na sina Miranda sa bahay. Labis na natuwa si Miranda, kasabay ng naramdamang tuwa ay ang pag-usbong ng paghanga niya kay Bray. Nagpasalamat si Miranda kay Bray, dahil kung nagkataon na hindi nila nakilala si Bray, lalong mabibigatan sa problema si Miranda na wala silang matitirhan. Napatanong si Miranda kung may anak na rin si Bray, sinabi ni Bray na wala pa siyang asawa, nagplano sila ng kanyang girlfriend noon na mag-ipon muna bago bumuo ng pamilya, pero hindi nakapaghintay ang kanyang girlfriend at sumama sa iba. Ang sumunod na araw hindi lang ang bubong ang inayos ni Bray, kundi pati ang mga sira at dapat ayusin sa loob ng bahay. Kaya naman nang makabalik na sina Miranda, maging ang mga bata ay napahanga sa mga magandang ginawa ni Bray. Nang papaalis na si Bray hinabol siya ni Miranda, ibinigay ang $500 na bayad para sa materyales at nagpasalamat. Nagtataka pa rin si Miranda na ang isang professor at engineer, ay nagawang magtrabaho bilang karpintero para lang tulungan sila. I still don't understand why you helped us. Sa palagay ni Bray ay iyon na ang tamang pagkakataon para sabihin niya ang totoo kay Miranda, pero nang magsasalita na siya ay lumabas din ng bahay si Bobby na may dalang cellphone, dahil tumawag si Tucker para imbitahan sina Miranda sa opening ng bago nitong restaurant. Hindi na rin naituloy pa ni Bray ang kanyang sasabihin dahil hindi umalis si Bobby at ibig makinig sa usapan, halatang ayaw ni Bobby na may manligaw na iba kay Miranda, si Tucker ang gusto nito para kay Miranda. Sinabi ni Bray na babalik na lang siya sa sunod na araw, para putulin ang puno na natumba sa garahe ni Miranda. Nagsuhestyon si Bobby na si Tucker na lang ang pumutol sa puno, pero natawa si Miranda dahil walang alam sa ganung trabaho si Tucker. Sa opening ng bagong restaurant ni Tucker, habang nasa kalagitnaan ng kasiyahan,
Hindi inaasahan ni Miranda na gagamitin ni Tucker ang pagkakataon para mag-propose sa kanya ng kasal. Miranda Wells, will you marry me? Nagulat si Miranda at ang kanyang mga anak, tanging si Bobby lamang ang natuwa sa ginawa ni Tucker. Ayaw pa ni Miranda na muling magpakasal, dahil hindi makita ni Miranda kay Tucker ang katangian ng isang lalaki tulad sa namatay na asawa. Ganun pa man ayaw din ni Miranda na mapahiya si Tucker, alang-alang din sa mga anak na kailangan niyang bigyan ng magandang kinabukasan, nagpasya si Miranda na tanggapin ang proposal. Nang matapos ang okasyon sinabi ni Bobby na tutal ikakasal na sila, pwede nang samahan muna ni Miranda si Tucker sa bahay nito, para makapag-usap sila ng sarilinan. Tutol man si Missy, pinili na lang nitong hindi magsalita. Kinabukasan galit na itinapon ni Greg ang ilang gamit nito sa basurahan. Nakita ni Bray na mukhang may problema si Greg, kaya tumigil muna ito sa pagputol ng kahoy at kinausap si Greg. Nalaman ni Bray na kaya aburido sa oras na yun si Greg, dahil hindi gumana ang iniimbento nitong makina. Ipinakita ni Greg ang automatic chicken feeder na binubuo sana nito. Sinabi ni Greg kapag nagtagumpay siya ibebenta niya ang kanyang imbensyon, para magkapera sila at hindi na magpakasal si Miranda kay Tucker, dahil alam ni Greg na hindi mahal ng kanyang ina si Tucker. Napapabilang sa magagaling na engineer si Bray, madali lang nitong nasolusyonan ang problema sa makina, kaya naman laking tuwa ni Greg na gumana na ang kanyang imbensyon. Samantala nang magising si Miranda ipinakita ni Tucker ang sorpresang regalo na kanyang inihanda, isang mamahalin at bagong sasakyan. Bagamat natutuwa si Miranda, nakukonsensya rin ito na tumanggap ng regalo kay Tucker, matagal ng plano sana nito na makipag-break kay Tucker, pero nag-aalala lang si Miranda na baka mawalan siya ng trabaho. Matapos ang pag-uusap ni Bray at Greg, napansin naman ni Bray na parang may gumugulo sa isipan ni Missy. Sinabi ni Missy na sabay niyang magbe-birthday ang kaklase niyang anak ng mayaman, kaya nag-aalala si Missy na baka walang pumunta sa kanyang birthday party sa sunod na araw, maliban sa 5 niyang totoong kaibigan. Pinagpili ni Bray si Missy kung sino ang mas mahalaga sa kanya, ang 200 na kaibigan niya sa Instagram o ang 5 na totoo niyang kaibigan. 5 real? Kaya sinabi ni Bray na hindi dapat malungkot si Missy, dahil darating sa party ang kanyang mga totoong kaibigan. Lalo pang natuwa si Missy sa ideyang sinabi ni Bray, na barbecue party na lang ang gawin ni Missy sa kanyang birthday para hindi magastos, pero simple at mas masaya. Maya-maya dumating na si Miranda, nagtanong si Missy kung kanino ang bagong sasakyan, sinabi ni Miranda na regalo sa kanya ni Tucker. Napansin ni Missy ang kakaibang saya ni Miranda nang makita si Bray, kaya agad nag-isip ng dahilan si Missy para iwan ang dalawa. Binati ni Bray si Miranda na ikakasal na kay Tucker, at nagpaalam na rin si Bray na uuwi na sa Tennessee. Biglang natigilan si Miranda at nalungkot, dahil sa ilang araw lang na nakasama nila si Bray, ay naramdaman niya ang maging kampante. Pinigilan ni Miranda si Bray at inimbitahan sa gaganaping birthday party ni Missy, para kahit isang araw ay makasama pa rin nila si Bray. Habang nakamasid naman si Bobby, pinakikiramdaman kung ano ang pinag-uusapan ni Miranda at Bray. Nag-aalala si Bobby na baka tuluyan ng mahulog ang loob ni Miranda kay Bray, kaya pinaalalahanan niya si Miranda na habang maaga pa, putulin na ni Miranda ang pakikipag-ugnayan kay Bray, dahil mas magandang buhay ang maibibigay ni Tucker sa mga anak ni Miranda. Nang makabalik sa hotel si Bray, dumating na ang nirequest niyang kopya ng dokumento, na inilagay niya sa mailbox pero tinangay ng bagyo. Hindi nagustuhan ni Tucker na imbitado si Bray sa birthday party, sinabi ni Miranda na kagustuhan ng mga bata na naroon sa party si Bray. Sa hapon habang nagkakasayahan sa birthday party, tinawag ni Bobby si Miranda para ipakita ang isang article na nakita nito sa online news. Sinabi ni Bobby na ang imbensyon ng asawa ni Miranda na si Matt, na Green Energy Recovery System ay ibinalitang may patent na. Hinala ni Bobby na ninakaw ang imbensyon ni Matt, at sinamantala ng taong nag-apply ng patent ang pagkamatay ni Matt. Nagulat si Miranda nang ipakita ni Bobby, na ang nag-apply ng patent sa imbensyon ay walang iba kundi si Bray. Galit na kinumprunta ni Miranda si Bray, inisip nitong ninakaw ni Bray ang imbensyon ng asawa at hindi niya alam ang motibo ni Bray kung bakit naglihim pa ito sa kanila. Nagpaliwanag si Bray na nakilala niya si Matt sa ginanap na convention 5 taon na ang nakakaraan. Naging kaibigan ni Bray si Matt, may binuo noon si Bray na Gray Water Reclamation Center, at dahil sa sensor na ginawa rin ni Matt, nagtulungan sila para mabuo ang Green Energy Recovery System. Pero nang papunta na sila sa New York para mag-apply ng patent sa kanilang imbensyon, aksidenteng bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano, namatay si Matt at himalang nabuhay si Bray. Matapos gumaling ni Bray, itinuloy niya ang pag-apply ng patent para mapunta ang benepisyo sa pamilya ni Matt.
Nang maaprubahan ang patent, hinanap agad ni Bray si Miranda para ibigay ang certificate, pero hindi niya naabutan si Miranda sa bahay. Nang magkita sila ni Miranda, nakita ni Bray na may problema si Miranda, kaya naghintay si Bray ng tamang pagkakataon, hanggang nawala pa ang certificate dahil tinangay ng bagyo. Pero hindi na pinaniwalaan pa ni Miranda ang paliwanag ni Bray, bagkus pinaalis ni Miranda si Bray sa kanilang bahay. Bago umuwi si Bray, ipinadala na lang niya kay Miranda ang dokumento na ibibigay na sana niya sa party. Ang sumunod na araw habang papauwi na sina Miranda, natagpuan nila ang mailbox na tinangay ng bagyo. Agad nilang kinuha ang mailbox na nasa loob ang envelope na sinasabi ni Bray. Nang buksan ni Miranda ang envelope, nakita niya ang patent certificate ng imbensyon ng kanyang asawa. Napagtanto ni Miranda na nagkamali siya sa paghusga, at hindi niya pinaniwalaan ang paliwanag ni Bray. Lalo pang nagsisi si Miranda sa maling pagparatang kay Bray, dahil sa araw ding iyon ay natanggap din ni Miranda ang ipinadeliver ni Bray na kopya ng patent certificate, at ang buong patent bonus na nagkakahalaga ng mahigit $106,000 o mahigit 6 million pesos. Sa listahan ni Miranda, kailangan niya ng mahigit $104,000 para bayaran ang mga lumobo ng tax, ang utang sa bangko, pagpapaayos ng bahay, at para sa pag-aaral ng mga bata. Kaya hindi makapaniwala si Miranda na ang matatanggap niyang pera ay eksakto at kasagutan sa kanyang mga problema. Sinabi ni Miranda sa kanyang mga anak na kahit wala na si Matt, ay sinigurado din ito ang kinabukasan nila, dahil may iniwan si Matt na malaking halaga. Inamin ni Miranda na mali ang kanyang ginawa sa pagdesisyon na magpakasal kay Tucker, na walang permiso ng mga bata. Pero sinabi ng mga bata na kung ano ang magpapaligaya kay Miranda, ay yun din ang kanilang susuportahan. Ilang araw nang naguguluhan si Miranda, hindi maalis sa kanyang isipan si Bray. Sigurado siya na nahulog na ang kanyang loob kay Bray, dahil si Bray ang kanyang hinahanap at hindi si Tucker. Habang si Bray bawat oras ay tumitingin sa kanyang cellphone, ibig niyang tawagan si Miranda pero nag-aalangan siya na baka galit pa rin ito sa kanya. Ganun pa man, hindi niya kayang dayain ang kanyang sarili, na na-love at first sight siya kay Miranda. Nagpasya si Miranda na isauli ang engagement ring at ang sasakyan, at nakipag-iwalay na siya kay Tucker. Nirespeto ni Tucker ang desisyon ni Miranda, at hangad din ito kung ano ang nagpapasaya kay Miranda. I'm sorry, Tuck. I can't do this. Yeah. Okay. Thought you wanted to yell at me or something. Why change your mind? No. But I think you're wonderful. Right back at you. Thank you. Walang inaksayang oras pa si Miranda, agad itong nagbiyahe ng 7 oras para puntahan si Bray. Pagdating ni Miranda sa bahay ni Bray, nakaramdam siya ng kaba na baka girlfriend ni Bray ang nagbukas ng pintuan. Nakahinga ng maluwag si Miranda nang sabihin ng babae na kapatid siya ni Bray. You're Miranda? Yeah. Oh my gosh, I'm his sister, Jennifer. I've heard so much about you. You have? Yes, he's probably knocking on your front door right now. Natuwa si Miranda nang malaman na hindi rin nakatiis si Bray at pumunta din sa kanilang bahay. Dali-daling bumalik pa uwi si Miranda pero tinawagan siya ni Bray at sinabing pabalik na rin ito, kaya nagkasundo sila na magsalubong at magkita sa isang lugar. Sa daan na natili silang nag-uusap, nagtapat na rin si Bray na may pagtingin siya kay Miranda. Ganon din si Miranda, nagtapat din ng nararamdaman kay Bray. Nang magkita na sila, hindi na napigilan pa ni Miranda na hagkan si Bray. Masayang-masaya ang mga bata na si Bray ang nakatuluyan ni Miranda, at di nagtagal nagpasya si Miranda na ibenta na lang ang kanilang lumang bahay, at sa malaking bahay na lang ni Bray sila tumira, bilang isang masayang pamilya. Maraming salamat sa panonood, pa-like at subscribe na lang po kami sa inyo ng aming channel, ingat po kayo palagi.